Isang napakalaking gate, na may pattern na parang diamond chessboard at kumikinang na may pulang mahiwagang aura, ang biglang lumitaw sa Earth. Isang timer ang binibilang, 3, 2, 1. Pagkatapos, lumitaw ang mga halimaw na nilalang, isang may sungay, nakabaluti na hayop ang umungol sa mga nahulog na katawan ng tao, na hindi tinatablan ng putok ng baril at mga bomba. Isang higanting blue-feathered flyer ang sumalakay sa sasakyang panghimpapawid, at isang multi-headed hybrid na may crocodile snouts at octopus tentacles ang lumitaw malapit sa isang gusali. Isang nakakatakot na nilalang na parang lobo ang 3 ulo, na nagmumula sa pulang enerhiya, ang lumapit sa isang kumikinang na dilaw na pinto sa kalangitan. Isang kumpanya lamang ang matagumpay na dumaan sa pintong ito, na translucent yellow na may 5 star na pattern. Mula rito ay lumabas ang isang batang blonde na lalaki na nakasuot, ang napili, na yumuko bago tumingin sa unahan na may mapanlinlang na tingin. Itinaas niya ang kanyang kumikinang na sandata, hudyat ng pagdating ng iba pang mga manlalaro. Ang blonde na manlalaro ay bumaba sa isang sinag ng liwanag, lumapag sa likod ng napakapangit na lobo. Sabay-sabay, sa buong mundo, lumitaw ang mga manlalaro na may kakaibang kakayahan at sandata ng bumukas ang mga gate, na tinalo ang mga nilalang sa ilalim ng mundo. Isang higanting magic board ang lumitaw sa kalangitan, na sinasalamin ang countdown timer mula sa gate, na nagdulot ng malawakang takot. Habang lumilipas ang huling segundo, ang langit ay naging madilim at maulap, at muling lumitaw ang mga manlalaro, sa pagkakataong ito ay nakasuot ng malinis na puting suit. Huminga ang sangkatauhan, natatakot sa katapusan ng mundo. Tiniyak ng blonde na lalaki ang takot ng mga tao, ipinakilala ang kanyang koponan bilang Celestial Clock, na inatasan na wakasan ang krisis. Hinarap ng mga manlalaro, na ngayon ay tinaguri ang bayani, ang napakalaking banta. Isang napakalaking dragon na may dilaw na mata, isang emisaryo mula sa underworld, ang nagsuri sa eksena. Gayunpaman, ang mga pagsisikap ng mga manlalaro ay hindi nagtagumpay, isang napakalaking dragon ang lumipad sa ibabaw ng lungsod, na nagdulot ng malawakang panik habang ito ay pumailan lang sa pagitan ng mga gusali na nakangangaang mga panga. Isang figure na nakaasol na balabal ang lumitaw sa isang balkonahe, Sub-Aro, isang kilalang manlalaro, na nagpapalabas ng maraming kulay na enerhiya. Kumpiyansa niyang ibinunyag ang kanyang mukha, pagkatapos ay iminuwestre ang halimaw, na ipinahayag na kontrolado ang sitwasyon. Napalingon ang mga taong nataranta upang panuurin siya, na may isang lalaking nakavest na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan at layunin. Napangiti ang isang babaeng maiksi ang buhok sa kanyang pagdating, at tumangala naman ang isang lalaking naka-white jacket na bahagyang namumula habang nakangiti bilang tugon. Kinilala ng isang bystander ang nakabalabal na figure bilang si Sub-Aro, na nagpasiklab ng kasiyahan. Sinasalamin ni Sub-Aro ang kanyang mga natatanging kakayahan, na napansin ang kulay-kulay na bahaghari ng mga Thor na lumilitaw sa hangin, hindi katulad ng tansu, pilak, o gintong Thor ng iba pang mga manlalaro. Naniniwala siyang nagmula ang kanyang kapangyarihan sa pinto ng bahaghari. Sa paghahampas ng isang fighting pose, isang pulang espada ang lumitaw sa kanyang kamay habang umiiyak ang isang matandang babae, na nagpapasalamat sa kanyang mga sakripisyo. Sa bilis ng kidlat, tumalon si Sub-Aro, tinamaan ang halimaw ng napakalakas na sumabog ito sa hangin. Ang mga tao ay namangha sa mabilis na tagumpay ni Sub-Aro, na namangha sa kanyang single blow kill. Ang kanilang unang pagkabigla ay nagbigay daan sa mga tagay at palakpakan. Bahagyang natarante sa masigasig na reaksyon, nakatanggap si Sub-Aro ng papuri at paghanga. Bumantong hininga siya, tila walang pakialam, bago sinabi ng isang batang lalaki na, "Cool," dahilan para mamula si Sub-Aro at mapangiti. Nagpaputok si Sub-Aro ng pulang energy beam mula sa kanyang kamay, na nagpapatunay sa status ng manlalaro ng iba. Pagkatapos ay kumaway siya sa isang bata sa ibaba, nakangiti at namumula. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng bahaghari at isang pulang aura na nakapalibot sa kanya. Idineklara niya ang kanyang sarili at ang iba pa bilang mga tagapagtanggol ng sangkatauhan. Ang kanyang titig ay hindi natitinag at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga kulay ng bahaghari. Ipinaliwanag ni Sub-Aro na paulit-ulit nilang isinara ang mga gate upang mag-level up. Ang kanyang pulang espada ay casual na nakasabit sa kanyang balikat, isang bahaghari na aura ang kumikinang sa kanyang paligid.
Sa ibabaw ng isang gusali, isang batang babae na may itim na buhok at isang pulang guhit ang lumuhad sa harap niya at ng kanyang mga kasama, na nakasuot ng mahabang puting kapa na pinalamutian ng mga pattern. Ipinakita ni Sub-Aro na ang kanilang mga aksyon ay kinakailangan upang maiwasan ang pagkawasak ng mundo. Pinuri ng batang babae ang kanyang pagganap, ang kanyang mga salita ay sinalubong ng masigasig na pagsang-ayon mula sa iba-isa na may butas, isa pa na may headband, parehong nakangiti ng malawak. Nagkomento ang lalaking butas sa bagong kasikatan ni Sub-Aro. Hiniling ni Sub-Aro na itigil na nila ang kaguluhan, nag-aalok ng nakakahiyang ngiti habang nakatingin sa gilid. Nagmuni-muni siya sa kanyang nakaraan, inamin na siya ay tretuhin na parang insekto, ang kanyang tingin ay malungkot. Nakasuot ng berdeng suit at halatang bigo, may mga pasa siya habang pinagmamasdan ang kanyang mga kasama na may seryosong kilos. Hinimok niya silang harapin ang kanilang mga hamon ng sama-sama, napansin ang mga ngiti sa kanilang mga mukha habang may malaking pulang pinto na bumungad sa kanila. Naalala niya kung paanong ang bawat araw ay napuno ng mga sitwasyong nagbabanta sa buhay, na nagtatapos sa hitsura ng isang magandang pinto ng bahaghari. Kinilala ni Sub-Aro na nagsimula ang lahat noong una niyang pinagdaanan ito. Ang kanyang duguan at bagbog na mukha ay nagpakita ng takot habang siya ay nakaupo sa harap ng isang bahaghari na pinto na pinalamutian ng isang 5-star na hieroglyph. Napagtanto na maaaring baguhin ng pintong ito ang takbo ng kanyang buhay, inabot niya, ang kanyang pagod na kamay sa wakas ay hinawakan ng gininto ang hawakan sa pagkabigo. Ang mga lalaking nakasuot ng maitim na pananamit ay nakatingin sa unahan na may mabangis na mga ekspresyon, na inilalabas ang kanilang mga ngipin. Ang isa ay nakakap at isang asul na sando, habang ang isa ay may asul na buhok at isang sweater na may pattern ng spiderwebs. Itinuro ng asul ang buhok sa kanyang kasama na papasok na sa rainbow door ang battered na individual. Ang lalaking nakakap ay nagpatawag ng maliwanag na apoy na lumamon sa kanyang kamay, na nagbabala sa binugbog na lalaki na huwag basta-basta. Dahil sa uhaw sa dugo, naghanda siyang tapusin ang trabaho. Nakilala ng sugatang Sub-Aro, Bugbog at Bugbog, na nahaharap siya sa bangungot na ito sa pangalawang pagkakataon. Sa kanyang mga ngipin ay nalaglag at ang kanyang katawan ay nilamon ng apoy, siya ay dumobble sa paghihirap. Sa isang berdeng tracksuit, nasunog ang kalahati ng kanyang mga binti, gumapang siya patungo sa pinto ng bahaghari, desperadong hinawakan ang hawakan. Ang kanyang mukha ay kahawig ng isang bagay sa isang nakakatakot na pelikula habang siya ay sumisigaw sa kawalan ng pag-asa, na napapalibutan ng isang pulang aura. Sa sandaling iyon, nangakong hindi na niya hahayaang mangyari muli ang pagkakamaling ito. Sa kabila ng sakit at malagim niyang kalagayan, nanatiling determinado si Sub-Aro, tumitingin ng may determinasyon at galit. Pag-abot sa pinto ng bahaghari, nagawa niyang buksan ito gamit ang kanyang nasugatan na kamay, maliwanag na puting liwanag na bumubulusok sa nagniningning na mga sinag. Naramdaman niya na sa pagkakataong ito, sa kanya na ang pinto. Habang si Sub-Aro, sa kanyang guti-guti na berdeng suit mula sa hindi mabilang na mga labanan, ay sumilip sa kalawakan ng pinto, sinisigawan ng mga maingay na huligan sa likod niya ang pagod na figure na halos hindi makatayo. Sinigawan siya ng mga ito, tinawag siyang hamak at walang kwentang uod. Sa kabila ng sakit at naputol na ang kanyang mga ngipin, ang nasugatan na si Sub-Aro ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at lumaban sa kanyang mga kalagayan, pinaikit ang kanyang mga mata bilang pagsuway. Determinado siyang huwag hayaang kunin ng sinuman ang pinto mula sa kanya, kahit na nangangahulugan ito ng pag-aalay ng sarili niyang buhay. Dahil sa pagod, ang gusto lang ni Sub-Aro ay bawiin ang pinto, iyon lang ang pag-asa niya. Samantala, dalawang binata ang nanood ng balita sa TV, ang isa ay blonde na nakaupo sa sofa at ang isa naman ay may maitim na buhok na nakaluhod sa likod nito. Ang broadcast ay nag-anunsyo na ang unang gold player ng Japan, si Hosoka Renji, ay lumitaw sa studio noong araw na iyon. Sa TV, isang blonde na lalaki na nakaitim na suit ang sumalubong sa madlan na may malisyosong ngiti, ito ang gininto ang manlalaro na si Haka, na nakakuha ng paghanga mula sa mga manunood. Ang maitim na buhok na batang lalaki na may salamin sa mata ay nakamasid sa kanya, ang kanyang mga damdamin ay labis na nalulugod sa kanya. Ang kanyang pangalan ay AR, at siya ay 15 taong gulang noong panahong iyon. Lumapit si Sub-Aro sa kanyang nakababatang kapatid, tuwang-tuwang itinuro na si Haka ang nasa screen at ipinahayag kung gaano siya kakol.
Samantala, ang blonde na lalaki, na may hindi nasisiyahang ngiti, ay ipinatong ang kanyang pisngi sa kanyang kamay, at ipinakita na ang nakababatang kapatid ni Sub-Aro, si Arak, ay 13 taong gulang pa lamang sa oras na iyon. Ang hindi nasisiyahang si Tiger ay sumagot na ang kanyang kapatid ay masyadong maingay, ngunit si Sub-Aro ay nanatiling matatag. Nakatayo sa ibabaw ng sopa, tumingin siya sa hindi nasisiyahang kapatid na may pagkalito. Tinanong ni Sub-Aro kung ayos lang ang lahat at ipinaalala sa kanya na siya ang nakatatandang kapatid. Si Tiger, nagulat, ay itinuro na hindi sila magkapatid sa dugo at pinayuhan si Sub-Aro na huwag kumilos na parang siya. Malungkot na tiningnan ni Sub-Aro ang kanyang kapatid, nasaktan siya sa sinabi ni Tiger. Samantala, ipinakita sa TV ang isang kayumangging halimaw na may hugisto na bibig at maramihang maliliit na dilaw na mata, na nagdudulot ng kalituhan sa paligid nito. Ang balita ay nagulat na ang insidente na kinasasangkutan ng pagbubukas ng otherworldly gate ay naganap noong nakaraang araw, kasama si Mr. Hasoka. Sa kasamaang palad, huli na nadiskubre ang otherworldly gate sa isang walang laman na apartment. Ayon sa mga ulat, ang mga nilalang na pinakawalan ay nagdulot ng sakuna na nagresulta sa pagkamatay ng 13 katao. Sa TV, ipinikit ni Hasoka ang kanyang mga mata at mukhang malungkot sa malagim na balita. Ipinakita ng broadcast ang mismong apartment kung saan natagpuan ang pulang hindi makamundo na gate na nagtatampok ng reverse timer. Nabatid na ang mga tarangkahan ay tinataka ng mga nilalang mula sa loob, na ginagawang hindi epektibo ang mga nakasanayang sandata laban sa kanila. Isang countdown ang ipinakita, na nagpapahiwatig ng natitirang oras hanggang sa tuluyang mabuksan ang gate. Ang pulang energy timer ay bumilang hanggang 3 segundo ang natitira. At nang umabot ito sa 0, bumukas ang gate na nagpakawala ng mga mabangis na nilalang mula sa mundong iyon. Kapag na 0 ang timer, nagkaroon ng kaguluhan sa screen. Sa panahon ng pagsasahimpapawid, itinaas ni Haka ang kanyang daliri upang bigyang diin ang isang mahalagang punto, na naging sanhi ng paglaki ng kanyang mga mata sa pagtatanghal. Ipinaliwanag niya na mayroon lamang isang paraan upang maiwasan ang paparating na sakuna. Ang mga manlalaro na pinili para sa mga summoning door na kailangan upang makapasok sa kanila bago matapos ang oras upang harapin at talunin ang mga nilalang na hindi sa mundo. Habang nagsasalita si Haka, ipinikit niya ang kanyang mga mata, lumulutang ang lungkot sa kanya habang iniisip ang mga kaunos-lunos na pangyayari noong nakaraang araw, na inilalarawan ang mga ito bilang biglaan at mapangwasak. Naalala ni Haka kung paano niya natalo ang napakalaking kayumangging halimaw sa pamamagitan ng pagsaksak nito gamit ang kanyang napakalaking, kumikinang na espada. Binigyang diin ng nagtatanghal na iniligtas ni G. Hasoka ang lahat sa pamamagitan ng pagpapaamo sa nilalang na lumabag sa kanilang mundo, na nakamit ang tagumpay sa isang suntok sa kabila ng napakalaking laki ng kaaway. Ito ay talagang isang kagilahil-alas na tanawin, ngunit si Haka ay nagpakita pa rin ng pagkabalisa. Nagpakawala ng bahagyang buntong hininga sa kanyang upuan sa studio ng telebisyon. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pigilan ang insidente, lalo na sa napakaraming nasawi dahil dito, ang nagtatanghal, na nakasuot ng pink na kamiseta, ay sabik na sinubukang pasiglahin ang espiritu ng publiko, na ibinulalas na kung hindi dahil kay Haka, mas marami pa ang mabibiktima. Tumingin siya sa kanya ng may paghanga at isang ngiti, na kinikilala ang kanyang kabayanihan sa panahon ng krisis. Binigyang diin ng nagtatanghal na itinuring ng lahat ng mamamayan si Haka bilang isang bayani, na panatili ni Haka ang isang malungkot na ngiti habang nakatingin sa kamera, napapikit sandali, pagkatapos ay binalaan niya ang publiko na upang maiwasang maulit ang ganitong mga sakuna, dapat na agad nilang ipaalam sa kanya kung may matuklasan na gate. Pagbukas ng kanyang mga mata, tumingin siya ng diretso sa audience sa pamamagitan ng screen, na nagpapakita ng kumpiyansa habang inihahatid niya ang kanyang mahalagang mensahe. Idineklara ni Haka na ang mga manlalarong tulad niya ay protektahan ang mga tao mula sa mga hindi makamundong nilalang, kahit na sa kabayaran ng kanilang sariling buhay. Ang maliit na Sub-Aro ay pinanood ang broadcast ng may paghanga, ang kanyang mga mata ay halos kumikinang sa pananabik. Naisip niya na si Haka ay walang alinlangan na isang tunay na bayani, itinaya ang kanyang buhay upang protektahan ang iba. Ipinahayag ni Sub-Aro ang kanyang mga saloobin ng malakas, na nagpapahayag na naniniwala siya na ang mga manlalarong ito ay tunay na matitinding individual. 5 taon na ang nakalilipas, ang pulang mahiwagang enerhiya ay lumipad sa hangin,
na nagpapakita bilang maliliit na blok. Ang napakalaking, nagbabala na tarangkahan, na pinatibay ng mga bar, ay napapalibutan ng maliwanag na pulang enerhiya at pinaliliwanagan ng apoy ng mga sulog. Biglang nagsimulang magkatotoo ang mga hindi makamundong tarangkahan sa buong mundo, na nagpapahiwatig ng nagbabantang banta. Isang napakalaking kaeg ng iba't ibang mabangis na halimaw ang sumulpot, sumalakay sa mga sundalong armado ng mga baril. Ang mga pag-alit na nilalang na umuusbong mula sa tarangkahan ay gumawa ng mga ordinaryong sandata, tulad ng mga machine gun, na walang silbi, na humahantong sa isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa mga tao. Gayunpaman, kumikislap ang pag-asa nang simulan nilang sakupin ang hindi makamundong mga pintuan. Si Haka ang determinadong tumayo sa isang suit laban sa backdrop ng nagliliyab na apoy, hawak ang kanyang napakalaking, kumikinang na espada. Napapaligiran siya ng ibang mga manlalaro, kitang-kita ang kanilang mga silhouette sa likod niya. Ang tagumpay na ito ay nakamit ng mga napili na pumasok sa pintuan ng hamon, na lumitaw kasabay ng tarangkahan. Sa mga manlalarong ito, may iba't ibang ranggo, ginto, pilak, at tansu, na nagpapahiwatig ng kanilang antas ng husay at husay sa paglaban sa mga banta sa daigdig. Tatlong silhouette ng mga manlalaro ang lumitaw sa backdrop ng bawat uri ng pinto, tansu, pilak, at ginto, na kumakatawan sa mga hanay mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Ang mga manlalarong may ranggo na ginto ay nagtataglay ng kapangyarihan na mas malaki kaysa sa iba. Bilang kapalit sa pagprotekta sa populasyon, ang mga manlalarong may ranggo sa ginto ay tumanggap ng mataas na katayuan, karangalan, at napakaraming pera. Nakatayo si Haka malapit sa isang napakalaking tumpok ng pera, ang kanyang espada ay nasa kanyang tagiliran, na nakatingin sa unahan na may mapang-asar na tingin sa gitna ng nagsisigawang mga tao. Ang nasabing manlalaro ay itinuturing na hindi nagkakamali, isang huwaran para tularan ng iba. Bumaling ang news anchor sa kanyang iginagalang na panauhin, na nagtanong, anong uri ng tao ang dapat na maging isang manlalaro? Inilagay ni Haka ang isang kamay sa kanyang dibdib, panandali ang sinalubong ng kanyang tingin ang nagtatanghal bago siya nagsimulang sumagot. Ipinaliwanag ni Haka na ang mga summoning door ay nagpahayag ng mahalagang katangian, ang lakas ng kinang ng kaluluwa ng isang tao. Si Tiger, na nanunood pa rin ng broadcast, ay bahagyang ikiling ang kanyang ulo, na naaliw sa diin ni Haka sa ningning ng kaluluwa, na napansin na siya mismo ay hindi tila nagtataglay ng ganoong katangian, dahil sa kanyang malisyosong ngiti. Tumingin siya sa kapatid, balak niyang magsalita, ngunit biglang napalitan ng takot at pag-aalala ang ekspresyon nito, na kumunot ang noo. Tumingin si Sub-Aro sa harapan, nabighani sa gininto ang pinto na lumabas mismo sa kanilang tahanan. Iyon ang pinaka-prestihiyosong pinto, kumikinang sa pangako. Puno ng paghanga, ipinagpatuloy ni Sub-Aro ang panunood kay Haka sa TV, iniisip na kung makapasok siya sa pintuan na iyon, maaari rin siyang maging isang manlalaro. Habang nakaupo siya sa sahig, inabot niya ang gintong pinto, hinawakan ng kamay niya ang hawakan. Biglang sumugod si Tiger sa pinto at itinabi ang kuya niya. Si Sub-Aro ay marahas na itinapon sa gilid, na lumapag sa sahig na may kawalang kasiyahan. Bahagyang binuksan ang isang mata, tumingala siya kay Tiger at nagtanong, para saan iyon? Pinagmasdan ni Sub-Aro ang paghawak ni Tiger sa gininto ang hawakan ng pinto, isang malisyosong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Na may isang pahiwatig ng kabalintunaan, humingi ng tawad si Tiger sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding intensidad habang inaangkin niya na ang pinto ay sa kanya. Bilang tugon, sumugod si Sub-Aro patungo kay Tiger, iniabot ang kanyang kamay sa pagtatangkang pigilan siya. Ngunit nagpatuloy si Tiger pasulong, naglalakad patungo sa ngayon ay saradong gininto ang pinto, na iwan si Sub-Aro. Fast forward 3 taon, at natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang malawak na platform na pinalamutian ng mga puting gusali. Ang mga gilid ng platform ay pinalakas ng mga lubod na pinagsama-sama tulad ng sapot ng gagamba, na lumikha ng isang mapanlinlang na hadlang. Ang mga lubod ay nagkuros sa paligid, na bumubuo ng isang masalimuot na web na nagdagdag sa pag-igting ng kapaligiran. Ang 18 taong gulang na si Sub-Aro, kalahating patay at halos hubot-hubad, ay nakabitin sa isang web. Isang malaking bato ang bumangga sa kanya, tumama sa kanya ng masakit. Napangiwi siya, pumikit, at bumantong hininga.
Tatlong tuwang-tuwa na lalaki, na tinatrato siya bilang isang target, binato siya ng mga bato, na nagtalaga ng mga puntos sa kanilang mga hit batay sa kung saan sila nakarating isang malupit na laro. Isang pang-apat na lalaki, na nakikilala sa pamamagitan ng isang spiderweb sweater at asul na buhok, ang namahala sa eksena kasama ang tatlong iba pa habang tinutukan nila ang ulo ni Sub-Zero, isang 10-point shot sa kanilang twisted game. Napuno ng takot at kawalan ng pag-asa si Sub-Zero habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga nagpapahirap, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nagtaas ng kamay na may hawak na bato ang lalaking may kulay asul na buhok, habang ang isang lalaking may purple na buhok ay tumawa sa likuran niya. Tinuya ng lalaking nakasuot ng spiderweb na sweater si Sub-Zero na umiwas, na itinatampok ang kanyang kakulangan sa mga kasanayan sa pag-iwas. Akmang hahadges ang lalaking may kulay asul na buhok, isang lalaking nakaputing sando ang bumungad sa kanya, nakanganga ang bibig. Biglang dumating ang isang mukhang mature na si Tiger, naka-white shirt at yellow undershirt, na may kasamang maliit na batang babae na nakakapit sa kanya. Napakunot noo si Tiger, nakakainis ang tingin. Iyon ang araw na bumalik ang kanyang kapatid, na kanina pa itinulak palayo sa gininto ang pinto, buhay, ngunit pagod at balisa. Nang araw ding iyon, lumabas mula sa gininto ang pinto ang isang duguan, nakangiting Tiger, ang matalim niyang tingin ay nakatutok sa unang Sub-Zero na nakaupo sa sahig. Si Tiger, ngayon ang pinakabatang manlalaro ng Japan, ay tumingin sa web na Sub-Zero ng may paghamak, na tinatawag ang sitwasyon na kaawa-awa. Si Sub-Zero, ang kanyang mukha ay puno ng luha at nakatago sa ilalim ng kanyang bangs, ay malungkot na tumangala. Ang tatlong bully ay nabunyag na bronze rank na mga manlalaro. Si Tiger, na naglalaro sa kanyang mga labi, ay nakasimangot na sumimangot sa kanyang kapatid, pagod na tawaging, maliit na kapatid, sa kabila ng kanilang kawalan ng kadugo. Si Sub-Zero, nanlulumo, ay tumingin sa kanyang nakababatang kapatid, ang kanyang kalungkutan. Lumapit si Tiger sa mga bronze rank na manlalaro at inabot ang kamay para kunin ang bato mula sa kanila. Habang pinupulot niya ito, nagliyab ang kanyang kamay na may maliwanag na apoy, na nagpapakita ng kanyang makapangyarihang husay. Sa itaas ng gusali, isang napakalaking daloy ng nagniningning na enerhiya ang sumabog, na naging sanhi ng pagkunot ng mga mukha ng mga bronze na manlalaro at ipinikit ang kanilang mga mata laban sa alikabok na ulap na nabuo. Ang ekspresyon ni Sub-Zero ay sumasalamin sa kanilang pagkagulat, tila nawawala sa gitna ng umiikot na alikabok. Si Tiger ay nagpalagay ng isang fighting stance, pinaandar ang kanyang golden hand skill, itinaas ang kanyang golden armored hand sa itaas ng kanyang ulo. Ang tatlong tansong manlalaro ay magkatabing nakatayo sa galit, sinusubukang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa nagbabagang apoy na bumalot sa kanila. Natigilan sila at natakot sa mga nangyayari, at nakilala ng manlalaro na may purple na buhok na ang pamamaraan ni Tiger ay kahawig ng nakamamatay na kasanayang nauugnay sa gintong espada ni Haka. Hindi makagalaw at nakagapos, ang sitwasyon ay nagkaroon ng matinding pagliko. Dahil sa pinaghalong kawalan ng pag-asa, kagalakan, at tuwa, inikot ni Sub-Zero ang kanyang mukha. Si TGA, na nagpakawala ng kanyang lakas, ay iniwagayway ang kanyang gininto ang kamay, itinulak ang kanyang sarili pasulong sa isang malakas na arko. Naghagis siya ng bato sa napakabilis na bilis na nag-apoy ang hangin sa paligid, nagliliyab sa enerhiya ng TGA. Ang bato, isang nagliliyab na projectile, ay dumaan sa nakagapos na anyo ni Sub-Zero, na napunit sa isang malapit na web bago pumailanglang sa kalangitan. Napakalakas ng trajectory nito na lumitaw bilang isang bago, makinang na bituin. Nakanganga sa pagtataka ang mga kalapit na bronze level na manlalaro, nakanganga ang kanilang mga bibig. Napansin ng isang pulang buhok na manlalaro ang agarang pagkalat ng mga ulap kasunod ng paghagis, habang ang isang asul na buhok na manlalaro, ang mga ngipin ay nakatanaw sa bahagyang pagsimangot, ay kinikilala ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga manlalarong may ranggo na ginto. Sa takot, binasa ni Sub-Zero ang kanyang pantalon, halata sa lahat ang kanyang takot. Natapos ang eksena sa imahe ng isang pagod at payat na figure. Si Sub-Zero, na basang-basa ang kanyang pantalon, ay malumanay na nakabitin sa web, nakayuko ang kanyang ulo. Napansin ng ibang mga manlalaro ang kanyang kahihiyan. TGA, nakakunot ang kanyang mga kilay, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo,
isang pilyong ngisi ang kumalat sa kanyang mukha. Niyakap niya ang kanyang kasintahan bago casual na kumaway sa iba, na nagbigay ng pahintulot sa mga manlalarong may ranggo na tanso na gawin ang anumang naisin nila kay Sub-Aro, kahit napatayin siya. Nagpalitan ng natatarantang tingin ang tatlong manlalaro. Si Sub-Aro, pagod na sa kanyang pagsubok, ay tumulo ng pawis at laway, nakayuko pa rin ang kanyang ulo. Sarkastikong ngumiti ang tatlo, pinag-iisipan ang kapalaran ni Sub-Aro. Isang dumaan na mag-asawa ang nakasaksi sa pambubuli, inabot ang kanilang mga telepono para kunan ng eksena. Hubad na nakahiga si Sub-Aro sa lupa, ang kanyang mga ari-arian ay nakakalat sa paligid niya. Sa pagkilala sa kanya bilang isang madalas na target ng panliligalig, nabanggit ng mag-asawa na ito ay isa pang pagkakataon ng kalupitan ng manlalaro. Napansin nila ang malaking kaibahan sa pagitan ni Sub-Aro at ng mga personalidad ng kanyang kapatid. Dahil sa pagod at halos hindi humihinga, nakahiga si Sub-Aro. Naisip ng dalaga mula sa nagdaang mag-asawa na tatapusin na sana niya ang kanyang buhay sa kanyang lugar. Sa background, isang malaki at maliwanag na dalawang palapag na bahay ang nakatayo sa kaibahan ng tanawing nagbubukas sa ibaba. Ang telebisyon sa loob ay nag-broadcast ng mga ulat ng balita tungkol sa mga hindi makamundong gate. Itinuro ng isang lalaking nakaitim na suit ang isang mapa ng lungsod na nagha-highlight sa mga lokasyon ng mga kamakailang insidente. Inihayag ng nagtatanghal na ang lahat ng mga pintuan na nagmula sa Koto, Sujinami, at Shinal ay nawasak. Sa mayabang na pagmamayabang, isang lalaking nakaitim na terry jacket, tiger, ang nagtaas ng kamay at humakbang lampas sa audience. Pagkatapos ay pinuri ng nagtatanghal ang gold-ranked player na TGA para sa pagpigil sa apat na hindi makamundo na mga insidente ng gate. Isang bote ng champagne ang bumukas bilang pagdiriwang. Nakaupo si TGA kasama ang kanyang mga magulang sa isang malaking mesa na nakasalo sa tagumpay. Ang kanyang ama, na nakahawak sa isang bote ng alak, ay sumikat sa pagmamalaki. Ang kanyang kaligayahan ay tila walang hangganan. Itinaas ng brown-haired na ina ni TGA ang kanyang champagne flute, na binanggit na sa kabila ng pagiging estudyante, sinusuportahan na ni TGA ang kanyang pamilya, isang tunay na anak. Nadama niya ang paglaki ng pagmamalaki sa mga nagawa ng kanyang anak, isang pagmamalaki na naiiba ng husto sa malayo at malungkot na ekspresyon ng kanyang asawa. Napansin niya ang malaking pagkakaiba ng anak nila ngayon at ng batang lalaki noon, isang batang itinuring niyang walang kwenta. Ngumuso lang ang ama ni TGA bilang tugon sa pagbanggit ng may bahay ng kanyang anak. Samantala, ang ama ni Sub-Aro ay nagkunot ng kanyang mga kilay, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa tabi ng malaking bahay ng TGA ay nakaupo ang isang maliit at ramshack na kubo na kahawig ng isang garahe. Ibinasura ng ama ni TGA ang isa pa niyang anak, si Sub-Aro, bilang isang malaking pagkakamali ng kalikasan. Nabugbog at pagod, umupo si Sub-Aro sa isang mesa sa kanyang masikip na aparador, ginagawa ang kanyang takdang aralin. Itinaas ni TGA ang isang bote sa kanyang labi nang madiskubreng wala itong laman. Nakasuot ng puting robe at may hawak na isang balumbon ng pera, tinungo ni TGA ang balkonahe. Nang tawagin si Sub-Aro, nakaukit ang takot sa kanyang mukha, kinakabahang tumingin sa gilid. Tinutukoy bilang isang uod, lumabas si Sub-Aro mula sa kanyang kahoy na aparador, tumugon sa tawag ng TGA. Si TGA, mayabang at may tiwala sa sarili, ay naglahad ng kanyang kamay, ipinakita ang pera, sa labas ng bintana, ang kanyang tingin ay nakatutok kay Sub-Aro. Inutusan ng TGA si Sub-Aro na bumili ng soda, na inihayag na mauubos siya, at binalaan siya na huwag kumuha ng maling tatak. Sa takot, tumayo si Sub-Aro sa may pintuan ng closet, nanlalaki ang mga mata sa pangamba. Ipinaliwanag niya na mayroon pa siyang takdang aralin na dapat tapusin, ngunit pinutol siya ng TGA, na itinuring na mahinang dahilan. Mayabang, itinulak ni TGA ang pera sa mukha ni Sub-Aro, na idineklara kay Sub-Aro ang kanyang pag-aari habang buhay, na nakatakdang manirahan sa isang bog cage. Nilukot niya ang kwenta bilang bola at ibinato sa mukha ni Sub-Aro, hinaplos nito ang pisngi niya, dahilan para mapapikit siya at pumikit. Binalaan ng TGA si Sub-Aro na huwag isipin na tumakas. Isang lilang bag na puno ng mga bote ng soda ang nakalatag sa malapit. Labis na nalulungkot sa kanyang mga kalagayan,
naglakad si Sub-Aro sa isang madilim na eskinita, bitbit ang kanyang binili na mga soda. Pinag-isipan niya ang kanyang malungkot na pag-iral, napagtanto na wala na siyang maraming taon ng kalayaan na natitira. Ang sindak ng kanyang sitwasyon ay lumubog ito ang kanyang buhay. Muling nag-play sa kanyang isipan ang mapanlait na tingin ni TGA, nanlalaki ang mga mata sa sariwang takot. Ang bigat ng kanyang katayuan sa lipunan ay dumurog sa kanyang espiritu. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni TGA, ang kanyang buhay ay kay TGA. Kinain siya ng takot habang iniisip niya ang kanyang hinaharap. Ang kanyang tingin ay nalulumbay, nabibigatan ng kanyang malungkot na mga prospect. Naisip niya ang kanyang sarili sa loob ng 10 taon, mahina at pagod, samilong mula sa init sa garahe, isang pansamantalang hola kung saan siya sa huli ay magpapatalo sa init ng tag-araw o lamig ng taglamig. Ang kanyang katawan, na ngayon ay natatakpan ng kahoy na plywood, ay nakipaglaban sa matinding hamog na nagyelo. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang katulong, isang may bahay na walang katapusang nagpapagal, naggagapas ng damuhan, naglalampaso ng sahig, naglalaba ng damit, hanggang sa gumuho. Nakikinita niya ang pangungutya ng kanyang mga magulang, ang kanilang walang tigil na pagpuna sa kanyang kawalang silbi. Ang imahe ng isang kalunos-lunos na uod, na laging inaapi, ay pinagmumultuhan siya. Nakakuyom ang kamay niya sa frame ng pinto habang nakasilip, ang kanyang imahinasyon ay nagpinta ng mabangis na larawan ng kanyang kinabukasan, matanda, kulay abo, acne-scarred, nakayuko pa rin sa kahambugan ni TGA, kumukuha ng soda, kahit na sa kanyang katandaan. Ang malupit na katotohanan ay tumama sa kanya, ang kanyang nag-aalala at nalulungkot na mukha ay sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang posibleng hinaharap. Hindi niya ginasto ang buhay na ito. Sa sobrang gulat at hysteria, itinapon niya ang soda pack sa lupa, hinawakan ang kanyang ulo. Ang kawalang katarungan ng kanyang sitwasyon ay nanag sa kanya, nais niyang makabalik siya sa araw na iyon. Nakaupo sa harap ng gininto ang pinto, bago niya ito buksan at ang kanyang buhay ay kinuha ang mapangwasak na turn. Siya ay nanumpa na itago ang sinuman sa gintong pintong iyon. Ibinaon ni Sub-Aro ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, ang mga ngipin ay nakalantad sa pagniwi ng sakit at pagkalito, na nalululas sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ang kamatayan, sa palagay niya, ay higit na mabuti kaysa sa pagkakaroon na ito. Mula sa likuran, 3 bronze rank bullies ang lumapit, ang isa, nakaasul na kamiseta, ay may hawak na espada. Sarcastic nilang binati siya, tinawag siyang Bob. Sa takot, lumingon si Sub-Aro, nakilala ang bully na nakakap na ng uyam sa kanya kanina. Ang pulang buhok na bully ay balintuna sa kanilang, kapos palad, na enkwentro, na nag-aangkin ng pagkahapo mula sa kanilang kamakailang labanan sa gate. Isang bronze rank na bully, ang kanyang mukha ay duguan, nakatitig ng mabuti, na naglalarawan ng isang kakilakilabot na pinsala na natamo noong labanan sa gate, na nagbibigay diin sa matinding sakit. Ang bully sa cap ay gumawa ng isang punyal, itinutok ito ng may panganib sa takot na mukha ni Sub-Aro. Sa nakakatakot na kabalintunaan, inimbitahan niya si Sub-Aro sa isang petsa, na nagmumungkahi na maaaring makatulong ito sa kanya na magpalabas ng kaunting singaw. Biglang tumayo si Sub-Aro at tumakas sa kabilang direksyon. Ang mga bullies ay nanunood, ngumingiti, habang siya ay desperado na nagtangkang tumakas, alam na ang kanyang mga pagkakataon ay maliit. Ang mato na nakaasul na kamiseta at cap ay naglagay ng kamay sa kanyang sinturon, na ikinatuwa ng walang kwentang pagtatangka ni Sub-Aro. Hinawakan ng may hawak na punyal na maton ang kanyang ulo, napakita ang mga ngipin sa sakit mula sa pumipintig na ulo. Isang maton na nakakahel na hoodie ang bumaling sa kanyang kasama, nagtanong kung dapat muna silang humingi ng medikal na atensyon, ang dagwang mukha nito ay isang patunay ng kanilang labanan kamakailan. Pagkatapos ay tumingin siya sa tumatakas na Sub-Aro, pinakita ang kanyang mga ngipin sa isang ironic na ngiti, na nagmumungkahi na harapin nila si Sub-Aro bago ang anumang bagay, na nagpapahiwatig na mayroon sila sa kanyang berdeng suit. Tumakbo si Sub-Aro ng kasing bilis ng pagdadala sa kanya ng kanyang mga binti, na pinalalakas ng takot ang kanyang paglipad. Agad na naabutan ng mga maton, tumatakbo sa tabi niya, lumalawak ang kanilang mga mapanuksong ngiti. Ang red-haired bully, nakahawak sa kanyang mukha, ay nagpahayag ng nalalapit na kapahamakan ni Sub-Aro.
Hinimok ng maton na nakakahel na sweater si Sub-Zero na tumakbo ng mas mabilis. Ang mapang api na nakasuot ng cap, galit na galit, hinampas ang kanyang talam, hiniwa ang likod ni Sub-Zero. Sumigaw si Sub-Zero, hinawakan ang kanyang sugat, ang kanyang hininga ay sumasaklaw sa kanyang lalamunan. Tumakbo na ngayon sa tabi niya ang tatlo sa mga maton, ang uhaw sa dugo nilang mga tingin ay nakatutok sa kanilang biktima. Alam niyang sinadyang patayin siya ng mga ito, isang kapalarang gustong-gusto niyang iwasan. Isang matalim na talim ang tumama sa kanya mula sa likuran, na nagdulot ng hiyawan ng paghihirap habang malayang umaagos ang dugo. Ang kabalintunaan ng kanyang kamakailang pagmumuni-muni ng kamatayan ay hindi nawala sa kanya. Nasugatan, si Sub-Zero ay nagpumiglas na makatakas, hinawakan ang kanyang nasugatan na kamay, ang kanyang kagustuhang mabuhay na nalampasan ang kanyang kawalan ng pag-asa, ang pahintulot ng kapatid ni Sub-Zero. Ang mukha ni Sub-Zero ay isang larawan ng paghihirap, tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang inilalabas niya ang kanyang mga ngipin, ang lubos na kawalan ng pag-asa ng kanyang sitwasyon ay bumungad sa kanya. Tumakbo sa tabi niya ang maton na nakakap, hinawakan ang kanyang kamay, ipinahayag na perpekto ang lokasyon. Gamit ang isang tulak, pinilit niya ang sugatang Sub-Zero sa isang makitid na espasyo, kung saan siya ay bumagsak sa lupa, sinusubukang protektahan ang kanyang mukha. Nakatagilid, nakaharap sa dingding, itinukod niya ang kanyang sarili sa isang braso. Paglingon niya, natakot siya nang makita ang mga nananakot, ang mga nakasugat na sa kanya, na nakatayong malapit sa kanila, ang kanilang uhaw sa dugo na mga ngiti na nangangako ng higit pang pagdurusa. Isang suntok ang tumama sa mukha niya kaya napangiwi siya. Tinaas niya ang nasugatan niyang braso para depensahan, sinusubukang iwasan ang mga suntok, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na sipa mula sa buli na nakakahel na jacket ang damapo sa kanyang mukha. Tinakpan ni Sub-Zero ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, tumutulo ang mga luha habang nagsusumamo, huminto sila. Siya ay nadulas sa pagkatulala, ang sakit at ang posibilidad ng kamatayan ay nanag sa kanya. Gusto na lang niyang matapos ito. Nabugbog at duguan, halos wala na siyang malay sa malamig na lupa. Maging ang mga nananakot ay tila natigilan sa kanilang kalupitan. Sa malupit na ngiti, lumipat ang nakakap na buli sa likod ng nakasimangot na nakakahel na jacket, nag-aalok na tapusin si Sub-Zero, na ipinagmamalaki ang kanyang husay. Inilabas niya ang kanyang dila, itinaas ang kanyang kamay, at nag-apoy ito ng maliwanag at nagninangas na apoy ang kasanayang, pasabog na pulang rosas. Half-dead, si Sub-Zero ay nakahiga sa malamig na semento, napapailalim sa mga panunuyan ng mga buli habang naghahanda silang ihatid ang huling suntok. Humingi siya ng awa, ngunit ang nakakapwiring buli, bloodlust sa kanyang mga mata, malupit ngumiti at itinaas ang kanyang nagninangas na kamay. Ipinahayag niya na oras na upang wakasan ang pagdurusa ng bug. Ang mga pulang bloke ng enerhiya ay naganap sa hangin. Ang maton na naka-jacket na kulay kahel ay nanunood ng may pagkasuklam at pagkalito habang ang mga pangyayari ay hindi inaasahang lumiliko. Isang bronze na pinto ang lumitaw kung saan siya nakatayo lamang ng ilang sandali, naiwan ang nakakap na buli na nagyelo sa gulat, ang nakataas na kamay ay kumikinang pa rin. Ang bugbog na si Sub-Zero, sa gitna ng kanyang pananakit at mga pasa, ay napansin din ng biglang paglabas ng pinto. Dahan-daang ibinaba ng nakakap na buli ang kamay, bakas sa mukha ang pagtataka. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang kaibigan, si Kun Isaki, ngunit ang tansong pinto ay humiwa sa katawan ng kanyang kasama, na nahahati siya sa dalawa. Ang mga natitirang buli ay nakatitig sa dagwang tansong pinto, ang kanilang mga mukha ay magkahalong takot at hindi makapaniwala. Sinasalamin ng may peklat na mukha ng red-haired bully ang kanyang pagkalito, habang ang long-haired bully, ng lalaki ang mga mata sa takot, ay sumilip mula sa ilalim ng kanyang bangs. Nasaksihan nila ang tansong pinto, isang 5-star na mahiwagang artifact, kaagad at brutal na pinatay ang kanilang kaibigan, na nag-iiwan ng madugong bakas sa likuran nito.